at my channel for today. Hi! Ay, ano ba? Meron ba tayo? Youth Hangout! And kami yung mag-host ni Kian, guys. Let's go! Exciting, pero kabado kami. Ayan, so once again, welcome to our Youth Hangout! Ayan, so masaya kami na nandito kayo ngayon, guys. Yes, super! So ako nga pala si Cheska. Ayan, nag-aaral ako sa NU and I'm one of the student leaders here, small group leaders here sa Every Nation Campus Marikina. So ako naman si Kia, just like Ate Cheska, I'm one of your student Victory Group leaders. So I'm from Maris. Ayan. Hey, Paris! Ayan, shout out sa Maris, mga taga-Maris dyan. Ayan, soon. Ayan. So ayan, welcome sa ating Youth Hangout. And talaga masaya kami na nandito kayo ngayon, kasama namin kayo. Ayan. And we are Every Nation Campus pala. And we are a global student organization. Ayan na, ano pa. We are a global student organization. And we are here to help you guys and empower you for life. Ano ba yung sabihin ng life, Kian? Life stands for leadership, Integrity, faith, and excellence. So ano nga ba ito, Ate Cheska, no? Ayan. So leadership, we believe that all of us, we are the future leaders of our society. Ayan. Pwede mo ba tingnan yung katabi mo? Ayan. Huwag mong tawanan. Leader yan. Yes. Yes, leader. Ano naman ang integrity, Ate Cheska? Integrity is more than just being honest, okay, or doing what is right even no one is looking. Integrity is honoring God in all aspects of our lives. And faith, Yes. diba? Ano tagalog ng faith? Pananampalataya. Yes, pananampalataya. Yes, pananampalataya. So all of us, we want to grow together in our faith in God. Yes, We want to grow in our relationship with Jesus. Yes. And last but not the least, excellence. Ayan. Sino dito, excellent kayo sa school? Yeah, wow, sana all. Ayan. So we First want... honor. Yeah, first honor, right? So we want to grow in our, in this area, right? Yes. Excellent. Yes. Ako po kasi, I'm still growing. Same in this here, area. same. Excellent. Ang hirap maging excellent in all areas. Pero kay Ate Cheska. Ayun. Sakto lang. Sakto lang. So, ayan, buti na lang talaga, no, may community tayo na ganito, na tinutulungan tayo sa areas ng life natin ngayon. So, meron tayong game ngayon, Ian. Yes! Are you guys excited sa game? Ayan, tara, tayo lahat. Ayan. Tayo guys. Ayan, tayo lahat kasi mag-game na tayo. Meron tayong group game. And may pa-premyo sa mananalo. Yan, ano ba yung premyo? House and lot ba? Ay, hindi. Hindi, 1 million. Okay, let's go. Let's play a game. Ayan, so, Ano ba yung game, Ate Cheska? Ano yung title? ang game na ito ay Kaya Natin To! Ayan. Yan. Kaya yan. Kaya! Ayan, so bago tayo mag-start, dabote sinkin muna tayo, guys. So, i-group muna natin yung sarili natin. So, dabote sinking, group yourselves into 8. Yan, now na. So, mga leaders sa mga kuyas, pwede mo po silang tulungan ng group. Ayan. So, we want to give you 30 minutes. 1 minute lang. Sorry, 1 minute para mag-group. Ayan. Pila lang daw dito. Wala isa. Isa na lang. Dalawa, kulang. Sa dito, okay na? Kulang. Ilan? Isa? Isa. Meron pa bang youth? Wala na yata. So, ang gagawin natin, bawat group, meron tayong
na may laman na candies. Yes. Ayan, so kailangan natin siya dalhin mula sa likod. Ayan, pinipipare nila yung mukha. Nakapoint lang yung fingers natin sa mukha. Tayo lahat, the team. So, matatest yung teamwork animations natin dito sa Kasi dapat hindi ko yung candy na nasa cup. So basically, industry leader nyo, nakalabas. Ayan. Tapos ipapatong yung candy, okay, or itong cup, sa grupo nyo. Parang ganito guys. Sample. Sample. Sa gilid lang. So, ipo-point natin ng ganito. Hindi, sa gilid. Sa gilid. Ganyan. Yan. So, kailangan hindi ganon. Huwag nang gagayahin yun. Okay, wala. Ayan. So, kung sino yung unang team, guys, listen, kung sino yung unang team na makarating dito sa dulo, sisigaw ng hashtag Change the Campus, Change the world! Yung sisigaw, ha? Kung sino yung unang makasigaw ng ganon, yun yung panalo. Yeah, that's right. So, bawat team guys, kailangan magpaunahan tayo papunta dito. Dito sa gitna. Ayan. Yan, dito. Sa amin. Tapos, kung sino ang mauna, pumunta dito sa gitna, isisigaw na, Change the campus, change the world. Noted ba? Noted ba sa lahat ng group? Okay ba? Alright. Guys, Ayan, so masyado move daw kayo down, move pa daw, malas. move ka. Ayan, move pa kayo konti doon. Ayan. Game na. Game na ba kayo? Game. Sigaw kayo ng game na. Game, na ba game. kayo? Game? Game na. Game? Okay. Yan. So, start na tayo. Ready, set, go! Congratulations! Yay! Ilan ka winner? Group 4. Ilan? Oh, may chance pa pala! Hindi, I mean, panalo na kayo. Yay! Congrats, guys! May chance pa panalo iba. Oh, ayun, ito na yung prize. O dahil dyan, nala kayo ng bang-bang. Bang, bang! Oh, isa pa guys! May round 2 pa ba? Alios ka, right? Alright, meron pang round. Pwede niyong itaas yung mga kamay niyo as a sign of worship and surrender kay God. And, ayun, huwag niyo muna itindihin yung mga katabi niyo. Isipin niyo na, time niyo to muna with God. Ayan, so, and sana na habang nag-worship tayo, ayan, puno-puno tayo ng joy and gladness yung heart natin. Ayan, and mag-focus tayo sa truth na walang hanggan yung grace ni God sa life natin. And, ayun guys, so mag-pray muna tayo bago tayo mag-worship. Ayan. Always say, in my weakness, you are strong. When I feel like I can't rest on, you renew this you carry me through. When the light says I, you
Ayan. Sige. Hello ulit. Again, welcome sa Youth Hangout and thank you for joining us. Again, we are Every Nation Campus. Sino dito first time nyo marinig yung Every Nation Campus? Ayan. Wow, Chay. So, Every Nation Campus no, is a global student organization that empowers students for leadership, integrity, faith, and excellence. Kagaya nga nung sabi ni Kian and even ni Cheska kanina. So, we are a Christian organization, a student arm ni Victorino. So, sa campuses or sa mga schools, yan, mas kilala tayo as Every Nation Campus. And ako si Ate Irish, I am one of the campus missionaries or life coaches kapag pinapakilala namin yung sarili namin no, sa schools. And again, nasa ano pa rin tayo, ano bang tawag dito, series, no? Karugtong to, medyo matagal na karugtong ng topic na game changer kung saan si Ate Marian, no, yung nag-share sa atin previously bago pa yan, nagbagyo. And ito pa rin yung pag-uusapan natin ngayong hapon. And again, yung goal nitong series na to, no, as we talk about yung game changer, is for us, no, para sa atin, hindi lang sa mga estudyante, kagaya nyo, pero sa ating lahat, na mas, alam niyo yun, yung puso natin maging align talaga sa heart ni God. No, na dun din umikot actually yung shinare ni Ate Marian sa atin. No? For us to have, alam niyo yun, yung broken heart o mabe-break din yung heart natin. No, for what breaks the heart of God. Ayan. Sige, hopefully, no, saglit lang din to and mag-focus lang tayo as we talk about yung word ni God. And mamaya, meron ulit tayong mga discussion questions para mas ma-process natin together with our fellow students, yan, mga ates and kuys na kasama natin ngayon dito para mas alam din natin kung paano natin ma-apply, no, yung word ni God sa life natin. Kasi ang goal, hindi lang naman madagdagan yung information natin about God and about His Word, pero ma-apply din talaga natin sa mga buhay natin. And hopefully, as you sit there and listen, no, na mag-speak talaga si God din sa ating lahat. Yan. So, ayun. Yan. So, as we continue, no, yung game changer, kung nung nakaraan, ang pinag-usapan natin is yung about sa, yun nga, parang yung holy discontent. No, yung shinare ni Ate Marian, holy discontent, yung kumbaga hindi tayo nakokontento sa, alam yun, kapag may mga nakikita tayong hindi naka-align sa heart ni God, which is, for example, yung injustices, mga discrimination, di ba, yung abuse, mga violence. So, doon umikot, no, yung pinag-usapan natin last time, yan, mga 2 weeks ago. And, yun din, kung paano nag-speak si Paul, no, nung time sa early church, na tayo rin daw ba ngayon as Christians? Kasi we believe naman na alive and active talaga yung word of God. Kumbaga, kung paano ito, nag-minister, nag-speak sa kanila during that time, nagsispeak at alam mo yun, nami-ministeran pa rin tayo hanggang ngayon. And yun din yung question for us, no, na nafe-feel pa rin ba natin yung ganun? Yung holy discontent, kapag nakikita natin yung kasamaan, di ba, nakikita natin yung abuse, mga discrimination sa paligid natin, or masyado ng kalus, masyado ng, alam mo yun, matigas yung puso natin, may mga kalyo na wala na tayong nararamdaman. Hopefully, hindi naman ganon. No, kasi nabibreak yung heart ni God kapag may mga ganung bagay na nangyayari kasi hindi naman ganun yung dinesign niya talaga sa world. And yan, nabibreak pa rin daw ba yung heart natin every time na we encounter people or tayo mismo. No, mapapa-heart check tayo tapos ma-realize natin, grabe, hindi na pala si Lord yung number 1 sa life natin. Meron na palang ibang pumapalit sa Kanya sa puso natin, no? May it be ACADS, may it be, alam yun, social media, or other concerns na meron sa life natin. So ngayon, pag-usapan naman natin about passion, no? Passion for something. And for sure, lahat naman tayo dito, no? Iba-iba man. Yan, meron din tayong passion for something. And ito yung pag-uusapan natin. And bago tayo mag-dive in doon sa mismong word, no? Sa mismong scripture, sige, tanong nyo naman yung katabi nyo. Yan, saan sila passionate about? Ayan, ano yung isang bagay na passionate sila doing? Or ikaw, share mo din yan sa katabi mo.
something. Iba-iba tayo ng personality, di ba? Yung iba extrovert, iba introvert, yung iba gusto ng laging nagsasalita, yung iba mas nakikinig lang. Iba-iba tayo ng upbringing, iba-iba yung way ng pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. Iba-iba rin tayo ng kinalakihan, di ba? Pero, one way or another, passionate talaga tayo about something. And could it be possible na kahit na ganun, no, iba-iba tayong background, iba-iba tayo ng personality, meron pa ding something or parang isang bagay na pwede tayong maging passionate about pare-parehas. So yung gusto nating malaman, and dahil nga passion yung pag-usapan natin ngayon, no, we'll be able to to be the game changer. Kung bakit, yan din yung topic, no, na kasi pag sinabi din natin game changer, di ba, ito yung something that affects a situation very much and changes the way it develops someone, or yung something na nakakapagpabago, nakakapag-bring ng change or result dun sa isang bagay or sa game na nilalaro. And hopefully, no, as game changers, as students na kinol ni God to live set-apart lives, no, na magiging passionate talaga tayo, hindi lang sa mga gusto natin gawin sa buhay, pero most importantly, sa gustong ipagawa din sa atin ni God. So, pwede ko ba i-invite tayong lahat? Tumayo. Kayo na lang pala kasi nakatayo na ako. As we read the Word of God, from tayo lang natin sa Jude verses 20 to 23. So, walang chapter yan kasi isa lang naman yung chapter ng Jude. So, diretso na tayo sa verses. And we'll read from the New Living Translation. So, kung may mga Bible kayo, pwede nyong buksan, digital or hard copy. Meron din tayo sa screen. So, sige, basahin lang natin. Sabi dito, verse 20, "But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit and await the mercy of our Lord Jesus Christ, who will bring you eternal life. In this way, you will keep yourselves safe in God's love." Verse 22, it says here, "And you must show mercy to those whose faith is wavering. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy still to others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives." Let us pray. Lord, thank you for your word. Holy Spirit, help us to understand your word. Help us to apply it in our lives so we can honor you, we can glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, pwede na tayong po. Yan. So, yung binasa natin, Book of Jude, and onting story lang about that book. Kasi sinulat siya ni Jude, no? Dahil nung time na to, laganap yung mga false teachers. Familiar ba kayo sa mga false teachers na sinasabi sa Bible? So, yung false teachers na sinasabi sa Bible, sila yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, no? Ng salita, pero hindi siya aligned dun sa mga tinuturo ng apostle. Hindi siya aligned dun sa totoong sinasabi ng word ni God. So, yan. So, dahil nasulat na ni Jude, kasi nga, during that time, maraming ganun. No, yung nagtuturo, pero nakabaliko or hindi siya naka-align sa mabuting balita or gospel or yung truth. No? So, nung time na to, according kay Jude, ginagawa daw yun ng mga false teachers. Nagpapakalat sila ng mga, alam mo yun, false teachings, yung mga hindi naka-align talaga sa tinuturo, sa truth, no? Para ma-justify ng mga teachers na to or ng mga nagtuturo na to, yung mga maling actions nila. No? And nire-reject nila. By doing so, nire-reject nila yung authority ni Jesus Christ bilang Lord and Master ng buhay din natin, nila, and na atin. And I believe na hindi lang to parang rampant, hindi lang to uso nung time nila, but even sa atin. Diba na may mga pagkakataon na people will try to teach us wrong theology, may mga magtuturo na hindi talaga naka-align sa kung ano yung sinasabi ng Bible or ano yung totoong gospel. And kaya importante na mapag-usapan natin to kasi we want na malaman talaga natin kung ano yung truth na nakalagay sa Bible so that kapag nakakarinig tayo ng mga teachings or may mga nagtatry mag-win sa atin, alam natin how to defend our faith kasi alam natin kung ano yung totoong sinasabi ni God. So yun yung gusto natin pag-usapan as we talk about the Word of God this afternoon. And sabi diba sa Jude verses 20 to 21, sabi dyan, "But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith.
Pray in the power of the Holy Spirit and await the mercy of our Lord Jesus Christ who will bring you eternal life. In this way, you will keep yourselves safe in God's love. So, ano yung charge? No? Meron kasing charge na binigay during that time si Jude sa mga Christians. And ano yung goal nito? Bakit binigay yung charge na yun sa kanila? Yung charge na binigay sa kanila was for them to keep themselves safe in God's love. No, manatili daw sila sa pagmamahal ng Panginoon kasi by doing so, magagard din nila or by doing so, magagard nila yung relationship nila kay God, and kapag may nag-attempt na mag-share sa kanila ng false gospel, alam nila kung ano yung totoo. And as Christians of today, as students now, called to live set-apart lives, what do we need to do? First, sabi dyan, remain in the love of God. We are to remain in harmony with God's ever-present love. Not performing or not striving or not working to make God loves us kasi wala naman talaga tayong magagawa. Para mahalin tayo more or mahalin tayo less ni God. Kasi nga, sabi din sa word niya, di ba, even nung sinners pa tayo, even nung wala pa tayong relationship sa Kanya, mahal na tayo ni God. Sabi yan sa Romans. And yun nga, wala tayong magagawa for us to, para magbago yung pagmamahal ni God sa atin. And grabe lang din yung love ni God, I hope na sobrang, as we read the Word of God, as we study it together dito sa Youth Hangout, as we fellowship sa mga iba pang Christians, mas maramdaman and mas maintindihan din talaga natin yung tindi ng pagmamahal ni God na grabe, sinners tayo, we have done, yung parang worst of things, pero mahal pa rin tayo ni God, and that parang, na pinadala niya yung nag-iisa niyang anak for us to be able to, for Him to show yung love na yun for us. And wala tayong kailangan gawin, wala tayong kailangan patunayan for us to be able to receive that love. Kailangan lang natin talagang tanggapin yung pagmamahal ni God. And how can we remain in the love of God? So una, yung build each other up in our most holy faith. So, we remain in the love of God by building each other up in our most holy faith. So, yung most holy faith kasi na pinag-usapan dito, it talks about our foundation of the truth. Gaano daw ba kalalim yung pundasyon, yung kaalaman natin pagdating sa katotohanan na sinasabi sa Biblia, sa pagdating sa gospel. Na tayo ay niligtas. We are saved by grace through faith, not by works. Wala tayong ambag, pero si God lang talaga yung may ambag nun. And because of, na-save din tayo, because of the sacrifice of Jesus and because of His resurrection. Now, we are to build our most holy faith because tayo, as much as yes, people around us will help us, mga kasama natin sa small group, kasama natin dito, pero tayo mismo, personally, yung responsable sa sarili nating spiritual growth. So as much as may mga tao na pinadala si God to help us, tayo mismo, yung magkukultivate ng personal relationship natin with God. And we can build our most holy faith by continually following Him. Alam naman natin na, syempre may mga times na mahirap, di ba? May mga times na nakaka-challenge, may mga times na parang, Lord, hindi ko maintindihan ang sinasabi ng word mo. Pero I hope na hindi rin tayo magsustop. But seeking God, following Him, just because may mga struggles din sa life. And yung mga tao din sa paligid natin are here. No, we are here to help one another. Na ipag-pray tayo, encourage tayo. Kasi nga, hindi rin naman parang lingid sa kaalaman ni Jesus na matcha-challenge din talaga tayo. So, yon. And we can build others, yung mga tao sa paligid din natin as we do the same for them, praying for them, encouraging them, correcting them if we have to, diba? Or making the word of God known to them, making God known to them. So, tayo, here, sa Every Nation Campus, meron din naman tayong parang iba't ibang avenues na pino-provide for us to be able to help one another grow in our relationship with God. Kanina, di ba, si Cheska, si Kian, week after week, even yung mga nakakasama na natin sa Sunday service, lagi naman natin sinasabi or ini-encourage yung mga tayo, to join small groups. Yan, isa lang sa mga avenue
na kung saan we journey with one another, we share lives with one another, we study God's Word together, we pray together, and through this, di ba, ang hope talaga natin is matulungan natin yung isa't isa to really grow in our relationship with God. Or yung one-to-one na tinatawag natin, yung ito yung kung yung small group, syempre, in a group setting, ito, personal, no, yung journey. Kasi we want to help you know God more, know kung ano yung ginawa ni Jesus for you on the cross, diba? Know yung mga basic topics din na pinag-usapan about Christianity. So, if gusto mo pang mas makilala si God and if wala pang nag-journey with you through one-to-one or small group, hopefully you could approach us and help us. No, allow us to help you yan sa relationship nyo kay Lord. Or, meron din naman tayong Sunday service kasi kagaya nga na sinabi ko kanina, di ba? Si Every Nation Campus is a student arm siya ni Victory. So, yung Victory is a church, no, is a Christian church, and tayo, we have Victory Marikina sa May GCN sa likod ng Saints ko, katabi ng Saint Gab, no, along Nara Street. Ayan, so kung you want to worship God with us, para alam niyo yun, yung enjoy the fellowship also together with other believers na hindi lang puro estudyante, pero may mga adult, yan, may mga makikilala din kayong mga ibang mga tito, tita, ate, kuya, di ba, or mas bata din sa inyo, pwede kayong mag-join sa atin every Sunday. Nandun tayo 11 a.m. and 2 p.m. And also, yung youth hangout. So, every week naman, meron tayong youth hangout, di ba? Twice a month na may ganito, may band, may worship, no, merong preaching. Pero, week after week, we talk about God's Word naman through small groups also and through this. Kasi nga, we want to help one another grow in our relationship with God and build deeper foundation pagdating sa relationship natin kay Lord. And hopefully, kahit may mga ganito, no, we will still put premium pagdating sa personal devotion natin. Kasi nga, tayo rin naman yung responsible sa sarili, sa own walk natin with God. So yun, no, we remain in the love of God by building each other up in our most holy faith. And second, no, yung praying in the Spirit. So, praying in the Spirit does not only refer to the words that we are saying. Minsan kasi, di ba, parang, hala, ayoko mag-pray or nahirapan ko mag-pray kasi kailangan ba puro English? Di ba? Hindi naman. Kasi yung praying, it's our way of communicating to God. So kahit na ano pa yung language na comfortable ka, Filipino, Bisaya, di ba? Kung Korean, o may bilingual dito, pwede din naman. Kasi it's our time of really communing with God. And it's important that we pray, no? Kasi yun nga na, alam mo yun, as much as minsan, aware tayo, di ba? Sa mga nangyayari sa paligid natin, may discrimination, may mga violence, pero hindi natin alam yung gagawin natin. Si God, alam niya, no? And siya yung mag-empower din sa atin and mag-reveal ng mga things na gusto niya din ipagawa through us. And yung Holy Spirit kasi siya yung guide natin, siya yung mag-lead sa atin into all truth. So, kapag may mga times, di ba, na hindi natin alam kung ano yung sasabihin, yung Holy Spirit, yung nagpe-pray din on our behalf. So, yun, I hope and pray that we will become so passionate with God na yes, masaya naman talaga, di ba, board games, masaya naman talaga spending time with one another, pero hopefully hindi lang yung, alam mo yun, relationship natin with one another, no, yung mas nako-cultivate, but most importantly, our relationship with God. Kasi, yun nga kagaya nung sinabi dito, di ba, na kaya to binigay, yung word na to, sa Christians noon, kasi para hindi sila madaling masway, no, kapag may mga nag-attempt na mag-teach kanila ng mga teachings na hindi naman in line talaga sa word. And ganun din sa atin. Bakit kailangan natin makultivate yung relationship natin kay God? Bakit kailangan natin mag-rely sa Holy Spirit? So that, hindi rin tayo madaling masisway or hindi natin madaling i-give up yung faith natin kay God kapag may mga challenges or may mga nag-a-attempt. Yan, na or alam mo yan, binigyan tayo ng mga teachings na hindi naman in line sa Word of God. So as we build each other up in our most holy faith and as we pray in the Spirit at all times, we'll be able to remain in the love of God. So hindi siya by works again pero yun nga, it's by the grace of God. And as we remain also in the love of God and understand His heart, no, even more for the lost people, yung prayer tsaka hope talaga natin is that
it will compel us to extend the love of God and help others also na makilala rin si Lord or be passionate yan sa mission ni God kahit na may mga challenges, kahit na minsan, di ba, parang ang hirap mag-invite, ang hirap mag-approach. Di ba, sino bang lalapitan ko? Ang dami masyadong tao, ano ba yung una kong sasabihin? So know that hindi tayo mag-isa. Kasi kasama natin si Lord, si God yung magbibigay sa atin ng, alam mo yun, words na sasabihin natin. And kasama rin natin, yan, mga fellow brothers and sisters natin in Christ, and they will help us also, will help one another na ma-honor si God as we do His mission and as we do what He is calling us to do. So, sabi rin sa Jude, verse 22, sabi dyan, and you must show mercy to those whose faith is wavering, rescue others by snatching them from the flames of judgment, show mercy still to others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their life. So, yun nga, no, important, makultivate yung sa personal relationship natin kay God to remain in His love. And ang question ngayon, parang how can we extend? As God called us to extend His love to other people, paano naman natin siya pwedeng gawin? So, una, yan, show mercy to others. We extend the love of God to others by showing mercy towards them. So it's important, no, that we become compassionate towards them. Yung minsan kasi, di ba, parang alam naman na natin, meron tayong awa, pero yung being compassionate kasi it's doing something towards their situation. So, di ba, sino-sino na lang yung mga tao na nakapaligid sa atin. Think about your family, di ba, your classmates, your friends, mga neighbors. Diba? Ano kaya yung sa tingin natin, diba? Parang as we listen now, parang ano kaya yung gusto ni God ipagawa sa akin? To show compassion, to extend mercy to these people. Parang how can we, diba? Parang become the hands and feet. How can we allow other people to know God through us? So when we spend time with people na alam natin hindi pa nakakilala kay God, diba? I pray na, alam mo yun, parang pag-pray natin, Lord, ano kaya yung gusto mong ipagawa? Ano kaya yung gusto mong ipasabi? May mga questions ka ba na gusto ipa-ask dito sa person na to? Kasi minsan, through our conversation, doon din natin malalaman. Ano kaya yung gusto mong ipagawa ni God through us, no? So that makilala din siya ng mga ibang tao. So yun, no? Let's extend mercy. Let's show mercy and compassion towards other people. And next, di ba, help them know God. Yan. Think about, again, yung mga people in your circle na hindi naman aksidente, no, na nilagay talaga ni God yan sa life natin. Na probably sila naman yung may mga relationship na kayo with. Hindi nyo na kailangan, alam yun, mag-build ng relationship kasi meron na. And, alam nyo yun, parang dahil meron na kayong relationship with them, I hope na hindi rin naman natin ilalet go yung opportunity no, na ma-share si God sa kanila by sharing the gospel. Kasi it will allow us, it will help us na matulungan din sila na makilala si God. So lahat tayo, no, whether bata ka pa sa tingin mo, di ba, grade school ka, high school ka, college ka, or nag-work ka na, di ba, may asawa ka na, kahit na ano pang season natin, kayang-kaya tayong gamitin ni God. No, so that other people will come to the saving knowledge of Christ as well, so that other people will know Him as well. And sabi rin dyan, di ba sa verse, in doing so, let us be careful also and be on guard. Kasi the enemy, no, nandyan lang naman siya, always looking out for opportunity kung paano din tayo mako-condemn, paano siya mananalo against us. So it's important that we become cautious. So that, ma-make sure din natin na we will not fall sa trap ng enemy. And, basta-basta na lang tayo mag-accept ng teaching na hindi naman in line sa word ni God. So, it is our prayer that as we continue, no, to remain in the love of God, He will continually transform us from the inside out. Yung, hindi, kasi mahirap din naman to give kung wala rin tayong ibibigay. So, in the first place, yun talaga, yung tayo at si Lord, yung personal relationship din natin with Him. And as we allow Him, no, to fill us with His love, to fill us with the power of the Holy Spirit, no, we'll be able to use
and extend, to use yung mga power na binigay din sa atin ni God, yung talents, yung giftings, no? So that we will be able to extend His love to other people sa homes natin, no? Sa communities natin, sa schools natin, or sa workplaces, or kahit saan pa tayo pumunta, no? Kahit sa mga stranger pa yan, gagamitin tayo ni God. And yan, ito yung gusto ko na parang matandaan din natin as we land itong message, no, na you are a game changer. Yan, called to remain in the love of God and charged to help others do the same. So, not by our own strength, again, not by our own, alam mo yun, parang willpower. Pero as we allow God to fill us, as we allow God to lead us, na siya yung gagamit sa atin, so that we can continually remain in His love, and so that we can continually do the mission na pinapagawa niya sa atin, to preach the gospel and help others know Him as well. Okay ba yun? Yan, sabihin mo naman sa katabi mo, game changer ka. Game changer ka. Gagamitin tayo ni God, guys, kahit saan man tayo pumunta. Sige, let us pray.